Hello mga ka-Antrep! Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Long time no see. So, 6 days din akong hindi nakagawa ng video. Masyado akong busy lately kasi nga kasali kami sa kasali ang aming munisipyo sa aming gaganaping Baragatan Festival dito sa Puerto Princesa City, Palawan. So, kasali ako sa Zumba kaya gabi ang practice namin, medyo busy. Tapos pag-araw busy dito sa shop. Pero ayan, may ka-antrip tayong nag-comment na gusto niya mag-start ng motor parts business and accessories. So, konting tips and advice daw. Well, mga ka-antrip, marami na akong since 2019, ako po yata ang pinaka-unang nag-vlog about po sa pagsisimula ng motor parts business and accessories. Sa pagkakaalam at pagkakaalala ko, kasi 2019 nagsishare na ako ng aming journey dito sa pagsisimula ng motor parts business and accessories. Nagsimula ako mag-vlog pero nag-shop kami ay way back 2014 or 13. So para dun sa mga nagsisimula at gusto ng konting tips, sa mga madetalyadong tips and in particular po na issue or in particular na usapin or gusto nyong malaman, marami po akong mga naipost talaga na mga videos, tips, advice, mga do's and don'ts sa pagsisimula ng motor parts business. Pero para doon sa mga bago nating subscribers at bago pa lang napadaan at hindi na nila mahanap yung mga videos, pero I'm sure mga ka-antrep, kapag nag-search kayo dito sa YouTube na paano magsimula ng motor parts business, marami akong videos na lalabas. Pero doon para sa nagtanong ka-antrep, ang number one lang naman dyan mga ka-antrep, hindi ko na lang sasabihin ko ano yung dapat mong gawin, yung maging beware ka na lang or maging aware ka na lang na kung ikaw po ay papasok sa motor parts business and accessories, number one, ay dapat po sigurado ka na, residido ka na at talagang buo na ang loob mo kasi hindi po ito klase ng business na maliit lang yung puhunan mong kakailanganin. Although pwede ka naman magsimula ng maliit na puhunan kung yun lang yung kaya mong ilabas para i-capital mo. Siyempre lahat naman ng negosyo kailangan natin ng capital. So same thing with the motor parts business and accessories. Kailangan mo ng kapital, kailangan mo ng puhunan. Ang nga lang din dito, ang downfall niya sa kapital, medyo malaki yung kapital na kakailanganin mo. Pero hindi yun kailangan naman talagang malaki. Kung wala ka, as long as na talagang buo ang loob mo at gusto mong magsimula, pwede kang magsimula sa maliit. Pero maraming mga downfalls yun mga ka-antrep, lalo na kung ikaw ay re-rent. So kung halimbawa hindi kompleto yung stocks mo at nagre-rent ka, medyo matatalo ka doon sa iyong sa iyong bayarin, sa iyong renta, sa iyong kuryente, sa iyong tubig, kung iilang piraso lang yung iyong mga items or paninda. Kasi karamihan lalo na't nagsisimula pa lang, hindi kasi tayo kaagad-agad dito makakuha ng customer, lalo na kung tayo ay bagong salta at kumbaga yung area na yun ay may mga shop na, may mga customers na sila, may pinupuntahan na silang mga shop. So, dapat ay talaga yung buo ang loob mo na kaya mong maitawid yun. Kasi dito mga ka-antrep, sa tagal na rin po mga ka-antrep, marami na rin mga nag-message sa akin na mga give up nila yung kanilang shop at medyo marami na rin akong kakilala na nag-close talaga yung shop nila sa maraming dahilan. Diyan yung na lugi kasi mas kumbaga kulang kasi nga kulang ang inventory, stocks inventory nila, kukonti, so mahina ang customer, mahina ang pasok ng walk-in, tapos walang mekaniko. Yun kasi mahirap mga ka-antrep pag kulang ang stocks inventory mo tapos wala kang mekaniko, medyo mahina talaga at mabagal ang pasok ng customer. Ngayon, kung halimbawang nagre-renta ka mga ka-antrep, doon ka madadali sa renta mo. Kung kulang yung stocks inventory mo tapos nagre-renta ka pa, so medyo mahirap yung part na yun. Dapat yun po ang paghandaan mo. Number 2, sa pagsisimula ng mga ka-antrep, mas maganda na mag hands-on ka po talaga muna. Yung ikaw muna, wag ka munang kumuha ng mga staff mo, sales boy, bodegero or tindero mo. Kasi sa totoo lang mga ka-antrep, mas maganda na yung ikaw mismo, hands-on ka na, magiging alam mo yung pasikot-sikot simula sa pinakamaliit hanggang sa kung malaking pyesa or
laman kung ano man yang nandyan sa loob ng tindahan mo mga ka-antrep. Mas maganda na ikaw ang hands-on at kung nagsisimula ka, iba po ang ang PR kumbaga, ang public relation natin na owner compare doon sa ating mga staff lang kung iasa nyo kaagad sa kanila na nagsisimula pa lang kayo. Iba yung PR natin. Tayo kasi na may-ari as much as possible gusto nating ma-serve talaga yung kailangan ng mga customers natin. Pero pag iasa mo sa staff, lalo na kung hindi pa rin marunong masyado, hindi mo pa rin maasahan talaga, medyo may customer kang masasayang. So yan ang palagi kong ina-advise or binibigay na tips sa mga magsisimula na mas magandang hands-on ka po talaga. Dahil may mga nangyari na po niyan na yung hindi hands-on, pagsimula niya, kumuha ng tindero, paglipas ng ilang taon, 7 years, yung kanyang tindera ay nag-abroad, OFW siya, naiwan, nag-close talaga yung store niya dahil hindi niya alam kung anong mga nasa loob ng kanyang tindahan. Hindi siya marunong mag-purchase, mag-PO, hindi siya marunong mag-order sa mga ahente, tapos hindi niya alam kung ano yung mga hinahanap ng customer. Kumbaga napag-iwanan siya dahil inaasa niya lahat doon sa kanyang tindera sa pagsisimula pa lang. So yun yung pinaka-tips ko talaga mga ka-antrep, na pag nagsisimula, kakayanin mo talaga dapat na malaman mo, mag hands-on ka talaga sa pasikot-sikot dito sa ating item, sa ating paninda. Kasi hindi siya madali mga ka-antrep. Hindi siya ganun kadali na akala natin madali. Medyo mahirap at mabusisi ito siya mga ka-antrep. Kasi kung hindi ka hands-on at hindi ka maging familiar, pabalik-balik yan mga ka-antrep. Sasaulian ka, babalikan ka ng item, na kesyo hindi ganito, hindi gano'n, na kesyo masikip, hindi gumagana. So dapat maging aware ka doon at maging familiar ka muna sa mga paninda mo na ikaw mismo na may-ari. At mahirap ka agad mga ka-antrep na ipagkatiwala mo kaagad sa hindi mo pa sigurado na halimbawa siyang nag-handle lahat ng mga pyesa mo dyan mga ka-antrep, kasi kung mawalaan ka dyan mga ka-antrep, isang pyesa lang, may pyesa tayong 1,000 ang halaga kahit na maliit lang. So mas maganda na ikaw alam mo yun siya kung ano yun, kasi may na-experience na yan ako mga ka-antrep na yung tindero niya mga ka-antrep ay talagang naglalabas ng mga items, binibenta doon sa mga kakilala niya ng mura, pinapalusot sa bodega. Alam mo na ang ibig kong sabihin. So, dapat maging aware ka doon mga ka-antrep, kasi kung nagsisimula at ilan lang ang iyong items dyan, tapos palusutan ka ng mga ganon, ilang mga piraso, nako, kumbaga malaking kawalan ng mga ka-antrep, kasi nga, kumbaga may presyo yung mga nasa loob ng tindahan natin. So, kung makunan ka dyan na isang pyesa na medyo may presyo, may halaga, sayang din yun. At ang pangatlo mga ka-antrep at importante mga ka-antrep, kung decided ka na nga at talagang residido ka na at magsisimula ka na, ay try mo talaga mga ka-antrep, or yung unang i-provide mo lang is yung mga basic lang muna. Kung hindi kaya ng budget mo po mga ka-antrep na mag capital ng malaki, but at least yung mga basic is available dapat yan sa pag-start mo or pag-open mo. So doon sa mga basic items natin or yung mga fast moving items, meron tayong video dyan mga ka-antrep na separate na puro ganun lang yung ating mga binibigay na tips. Pero kung hindi mo na mahanap yung video na yun, ibigay ko na rin. When we say po na mga basic or fast moving items, yan po yan mga ka-antrep, yung ating mga pang maintenance, mga panglabas. Ano bang mga meron dyan? Dapat yung mga tires, yung mga interior, yung mga oil, chain, engine sprocket, rear sprocket, yung mga brake shoe, yung mga brake pad, yan belong po yan sa ating mga fast moving items. So yun nga lang mga ka-antrep, is medyo pricey yun yung mga ganong items, yung mga kumbaga kakainin na ang puhunan mo dyan sa mga gulong at oils pa lang. So i-minimize or i-maximize mo na lang yung iyong purchase dyan sa pagsisimula mo kung limitado lang yung iyong kapital. Yung mga ka-antrep, maikwento ko lang meron tayong ka-antrep dito way back 2022, 21, ganun kasagsagan, patapos pa yun ng pandemic. Ang laki ng nilabas niyang puhunan mga ka-antrep sa kanyang motor parts business. Nagpagawa pa talaga siya ng building, as in malaki talaga, milyon ang nilabas niya. Tapos only to find out mga ka-antrep, medyo nahirapan siya kasi nga hindi siya familiar, hindi niya gamay, OFW yun siya mga ka-antrep. Ang nangyari mga ka-antrep,
pinasaulian niya yung mga pyesa, give up niya, nag-open siya ng grocery store. So, ang nangyari, kapag pasauli kasi ng mga ganyan mga ka-auntie, palugi yan siya, hindi mo yan siya maibibenta ng same price na kung paano mo siya nakuha. So, babaan mo talaga para mapasaulian mo sa mga kakilala mo na mga shop owners. So, yun lang mga ka-auntie ang magiging ko, kumbaga for awareness or i-mind you kung magsisimula ka pa lang or sa mga magsisimula na ang ganitong klaseng negosyo or papasok sa ganitong industriya. Thank you so much. Pa-comment na lang kung meron kayong katanungan at pa-like na rin po ng video. See you next time. Bye-bye!